Sa dami-daming problema ng ating bansa, ikaw ba ay napatanong kung kailan lang ba mangingialam ang sundalo sa usapin ng politika? Sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas at mapangkalahatang alintuntunin ng isang demokratikong bansa, hindi kailanman dapat mangingialam ang mga sundalo o militar sa usapin ng politika. Pero bakit? Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas or AFP ay itunuturing na political neutral o walang kinikilalang partidong politikal. Narito ang mga pangunahing alituntunin at mga tanging probisyon batay sa batas. Una, ang prensiya sa ilalim ng Saligang Batas 1987 Constitution. Supremacy of Civilian Authority, Article 2, Section 3. Malinaw na nakasaad sa Saligang Batas na ang mamamayang sibilyan ang laging nakatataas sa kapangyarihan ng militar sa lahat ng pagkakataon. At kung sino man ang magiging pangulo ng ating bansa, siya agad ang itinatanghal na magiging Commander-in-Chief sa sandatahang hukbo. Pagbabawal sa politika, Article 16, Section 5, ang mga kasapi ng Armed Forces ay pinagbabawal na sumali sa anumang partidista o pampolitikal na aktibidad maliban lamang sa pagboto kapag may halalan. Pangalawa, kailan tanging nagagamit ang militar sa mga usaping may kaugnay sa pamahalaan. Bagamat pinagbabawal ang pakikialam sa politika, may mga espesyal na sitwasyon kung saan inatasan ng batas ang militar na kumilos upang protektahan ang Estado o ang proseso ng demokrasya. Pagtulong sa COMELEC kapag may halalan. Sa panahon ng eleksyon, pwedeng italaga ng Commission on Elections or COMELEC ang militar upang magbantay ng kapayapaan sa mga hotspot o delikadong lugar. Ginagawa ito upang masigurado, malinis at ligtas ang botohan, hindi upang pumabor sa sinumang kandidato. Pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Kapag may malubhang banta ng rebellion, terorismo o invasion, pwedeng i-deploy ng Pangulo ang militar upang panatilihin ang kaayusan. State of Emergency o Martial Law. Sa ilalim ng mahigpit na probisyon ng Saligang Batas, pwedeng gamitin ng militar upang ipatupad ang batas kapag hindi na kaya ng mga sibilyang otoridad. Ngunit, dapat ito ay aprobado o pwedeng ripasuhin ng Kongreso at Korte Suprema. Pangatlo, bakit ipinagbabawal ang pakikialam ng mga sundalo sa politika? Lakas ng armas. Ang militar ang may hawak ng opisyal na lakas at armas ng Estado. Kapag ang militar ay kumampi sa isang pangkat o politiko, nawawala ang balanse ng demokrasya at nagiging banta ito sa kalayaan ng mga mamamayan. Proteksyon ng sambayanan. Ang tungkulin ng sundalo ay maglingkod sa lupang sinilangan at sa saligang batas, hindi sa iisang politiko, partido o administrasyon. Sa madaling salita, ang mga sundalo ay maaari lamang kumilos sa utos ng sibilyang pamahalaan batay sa saligang batas para sa seguridad ng bansa. Ngunit kailanman ay hindi sila pwedeng pumiling panig, mangampanya o magpasya kung kanino mapunta ang kapangyarihan pampolitika. At kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, follow for more.